Naging ultimate bida at pinakamalakas na hero sa buong mundo ang lolo mo, pero biglang may plot twist maling class pala ang na max level niya. Habang naghihingalo at naliligo sa sariling dugo dahil sa isang trader na ambush, may matinding pasabog na ibinunyag ang mga pumatay sa kanya. Legit na pang magic pala ang true calling niya at hindi sa espadang hawak niya. Pero imbes na mag-game over, bigla siyang nagising 14 na taon sa nakaraan. Wala siyang kapangyarihan at bawal na bawal gumamit ng mahika, dahil simple lang ang patakaran sa mundong ito. Pumili ka lang kung espada o magic, bawal ang both. Kapag pinagsama mo yung dalawa, sasabog ang katawan mo na parang rebentador, kaya ang ginawa ng ating bida, niglitch niya ang buong sistema gamit ang isang matinding cheat code mula sa past life niya, binitawan ang kanyang espada, at nag-enroll ng chill sa isang magic academy. Akala ng mga elitista at mayayamang estudyante doon ay isa lang siyang malaking. Umpisa pa lang, may pabonggang animation agad tungkol sa mga dambuhalang, halimaw na ginawang only rice buffet ang mga tao. Tapos may umeksena pang higanteng pulang dragon sa ibabaw ng siyudad, mukhang ready ng mangwasak at maminsala ng mga bahay-bahay. Naglapag bigla ng matinding chika yung narrator. Ipinaliwanag na may dalawang choice lang ang mga tao para lumaban gamit ang mana sa paligid. Ang una, maging mage kung saan nakakagawa sila ng mga nakakalokang himala. Makikita mong binabato ng mga mage ng umiilaw na magic circles yung dragon, akala mo mga gamer na nagma-magic rush para maka-first blood sa boss fight. Tapos yung pangalawa, maging espadahin kung saan literal na hinahasa nila yung sarili nilang katawan para maging parang bakal sa kunat. Ang masaklap, bawal greedy, dapat isa lang pipiliin mong career. Pwedeng matigok ka na lang sa hina mo, o maging halimaw sa lakas at maging bida. Sakto namang pumapel yung bida natin, isang hiwa lang, wasak agad yung dragon sa gitna. May isang sumigaw sa paligid at tinawag si Master Oscar, sobrang nag-fangirl kasi dumayo pa talaga ang lolo mo sa malayong lugar na yon. Chill lang na tinanggap ni Oscar yung pasasalamat nila, habang nasa paligid ang mga pamilyang nakahinga ng maluwag at isang tatay na pinapatahan yung umiyak niyang anak. Sumingit ulit yung narrator para kumpirmahing pinili ng bida natin ang espada kesa sa magic hanggang sa naging final boss siya ng mga espadahin. Biglang cut sa eksena. May isang bagets na tutok sa isang street magician, tuwang-tuwa na ang ganda raw ng magic. Nakatingin din si Oscar sa magician at shook ang person, kasi na-realize niya na kahit alamat na siya ngayon, patago pa rin siyang may malalang pangarap at obsession na maging magic user mula pagkabata. Lipat tayo ng location sa isang magandang bundok kung saan nagpapawis at nagwo-workout ang bida natin. May dalawang bulilit na nagtatago sa mga damo, wagas kung makachismis sa kanya. Sabi nung isa, ganyan daw talaga ang morning routine niya araw-araw. Sumagot yung isa na walang palya yung master nila. Tapos kinwento na sa tagal ng araw-araw niyang pagwasiwas ng espada ng pagkalakas-lakas literal na lumubog at nakalbo yung matigas na lupa. Na-distract yung chismosang bata sa kapirasong papel na hawak nung tropa niya. Naalala bigla nung isa na may delivery boy duties pala siya kaya kumaripas siya ng takbo palapit kay Oscar, sabay abot ng isang selyadong sulat galing sa main capital. Binasa ito ng bida natin, at nung kinakabahang nagtanong yung bata kung may bad news ba, ngumisi lang ng nakakaloko yung bida. Nagreklamo si Oscar na gusto daw siyang bigyan ng bonggang medalya ng capital dahil napaslang niya yung dragon na nagngangalang Grave. Nagmamaktol ang lolo mo kasi ang epal daw ng papatawag na ito, panira at malaking istorbo lang sa workout schedule niya. Sabi nung bagets, baka daw si bida lang yung nag-iisang nilalang sa mundo na nagrereklamo pa kahit na-promote na. Deadma lang si Oscar, sabay banat na wala siyang paki sa mga toxic na politika ng mga paksyon at gusto lang niyang mag-grind ng tahimik, habang fina-flex yung mga kamay niyang puro kalyo na halos wala ng balat. Napachismis tuloy yung bata kung adik ba talaga siya sa espada. Medyo nagulat yung bida natin, napangiti ng tipid, tapos umamin na hindi naman niya talaga trip yung pag-eespada. Binuking niya na napilitan lang siyang humawak ng patalim kasi inutos ng tatay niyang halimaw sa espada dati, nalaglag yung panga ng bata sa narinig niya. Sa isip-isip naman ni Oscar hindi naman talaga niya ginusto yung ganitong kahirap na buhay. Shook pa rin yung bagets, sabay amin na inggit siya sa natural na lakas ng master niya. Kinwento nung bata na kusa siyang pumasok sa academy ng mga espadahin, kaso ngayon nag-overthink malala kasi feeling niya wala siyang kwenta, to the point na gusto na lang niyang mag-shift ng career at maging salamangkero. Dito napapasok yung kwento kung bakit sablay na ideya yan. Ang mga salamangkero kasi, mana ang gamit, habang aura naman sa mga espadahin magkaiba yung daluyan yan sa katawan. Pag pinaghalo mo yan, parang nilagyan mo ng tubig yung ugat mo imbes na dugo. Mag-i-error yung sistema mo tapos bibigay yung katawan mo, kaya literal na buhay at kamatayan yung pipiliin mong trabaho dito. Nang makita ni Oscar na parang lantang gulay yung estudyante niya,
Tinapik niya sa balikat para pakalmahin, binigyan niya ng solid na advice yung bagets na kung may time siyang mag-overthink, may time din siyang humataw ng espada. Dagdag pa niya, hataw lang daw siya ng hataw hanggang sa namalayan na lang niyang nasa tuktok na siya. Ayun, swak na swak yung motivational speech. Biglang nagliwanag yung mukha nung bata na akala mo nanalo sa loto sabay sang-ayon ng todo. Kinagabihan, nakahiga si bida sa kama at feeling niya ang plastic-plastic niya. Inalala niya yung sinabi nung bata na may talent siya sa espada, tapos tinitigan niya yung sarili niyang mga kamay, sabay isip kung gaano kaya siya kalupit kung nagmagic na lang siya. Natawa na lang siya sa sarili niya sa pagbibigay ng corny na advice na mag-ensayo imbes na mag-overthink. Nabasag ang pasenti moment niya nang biglang may dumagundong na sobrang lakas na pagsabog. May isang tropa ng mga nakakapang salamangkero na ginawang ihawan ng bahay niya na parang wala lang. Nagtanong pa yung isa kung naging lechon na ba raw ang target nila. Pero sinigawan sila ng leader na mag-focus dahil ang sikat na sword saint ang kalaban nila. Para patunayang tama ang boss nila, chill lang na tumalon ang bida natin mula sa nasusunog na bintana at agad na scan kung gaano kalalakas ang mga mages at ang kanilang leader. Umulan bigla ng sangkatutak na magic attacks mula sa mga kalaban, pero hiniwalang ni Oscar ang mga spells nila na parang naghihiwa lang ng sibuyas, nakalapit siya agad at muntik nang matigpas ang ulo ng leader sa isang wasak lang. Kaso, napapreno siya ng malala nang makita niyang ginawang human shield ng isang mage ang estudyante niya. May pa-polite request pa ang loko na ibaba raw ang espada kung ayaw nitong mategi ng maaga ang nanginginig na bata, kaya napabuntong hininga na lang si Oscar at tinanong kung ano bang trip ng mga adik sa apoy na to. Siyempre, sinabi ng boss nila ang obvious na sagot na buhay niya ang kapalit. Nagtaka naman ang bida natin kasi wala naman siyang ginawang sobrang sama para pag-initan siya ng ganito kalala. Ang sagot lang ng leader sa kanya ay sorry not sorry. Sabay paliwanag na kailangan na siyang burahin sa mundo kasi nalaman nilang halimaw siya sa galing pagdating sa parehong espada at mahika. Nashook ng malala si Oscar sa pasabog na balitang ito, pero malamig siyang tiningnan ng leader at sinabing mamamatay rin naman siya ngayon kaya huwag na siyang tsismoso. Biglang nakawala ang bibig ng hinostage na estudyante. Lakas loob itong sumigaw na pabayaan na siya ng master niya, dahil bilang isang swordsman daw ay ready na siyang madedo. Pagkarinig nito, biglang nagiba ang timpla ng bida natin at nagseryoso na. Sumang-ayon siya sa leader na palpak ang plano ng mga ito, sabay ngiti ng nakakakilabot at binalaan silang huwag maliitin ang alaga niya. Sa isang kurap lang, pinulbos ni Oscar ang hostage taker at nagawa pang daplisan sa mukha ang boss ng mga ito. Pero sa gitna ng buwis-buhay na rescue operation, napuruhan ng malala ang ating bida, at naging literal na yelo dahil sinalo niya ang ice magic para lang iligtas ang bata. Napailing na lang ang leader ng mga salamangkero at bumulong na mga baliw talaga ang mga swordsman, bago ideklarang success ang misyon at nagpaalam na sa kanila. Nanghina at bumagsak si Oscar dahil sa natamong sugat, habang iniisip kung gaano kalala ang tadhana dahil mamatay siya kung kailan nalaman niyang may talent pala siya sa magic, umiiyak namang nagtanong ang bata kung bakit sinalo ng kanyang master ang atake para sa kanya. Kahit nahihirapan, ngumiti pa rin ang bida natin at pinaalala sa bata na isa rin siyang swordsman na laging handang ibuwis ang buhay. Humagulgol na ng tuluyan ng estudyante at sinisi ang sarili, pero marahang pinatigil siya ni Oscar at sinabing wala itong kasalanan. Habang pablur na ng pablur ang paningin niya, pinanood niya ang umiiyak na bata pati ang mga paalis na kalaban habang pinagmumura ang sarili sa isip. Narealize niyang kung naging mage lang sana siya, basic lang iligtas ang lahat. Sa mga huling sandali ng buhay niya, inamin niya sa sarili na matagal na talaga siyang atat matuto ng mahika, at nagbuhat lang siya ng espada buong buhay niya para takasan ang totoo. Kahit anong dami ng mga gintong medalya at awards niya hindi nito mapapantayan ang gigil ng puso niyang makapagkas ng magic. Tapos bigla na lang, nagising si Oscar mula sa kawalan. Gulong-gulo niyang tinitigan ang dalawang kamay niya, habang sinasabi sa sarili na dapat expired na ang free trial niya sa mundo. Nang medyo mahimasmasan, lumingalinga ang bida natin at namukhaan ang dati niyang tambayan ang lumang nayon sa Asia. Napabulong na lang siya na dapat game over na talaga siya dun sa laban kanina Pagtingin niya ulit sa mga kamay niyang buhay na buhay pa, may napansin siyang dalawang sobrang importante. Yung isa ay may asul na selyo, habang yung isa naman ay kulay pula. Dito pumasok ang patrivia ng kwento, kapag daw kasi tumungtong na ng 15 taong gulang ang mga bata, binibigyan sila ng official invites para pumasok sa Magic Academy o kaya sa Sword Academy. Kailangan nilang pumili ng career path, kunin yung sobre, at mag-enroll sa eskwelahang napusuan nila. Naglakad si Oscar papunta sa malapit na lawa at sumilip sa tubig para tingnan ang sarili. Pagkakita sa baby face niyang reflection kasama yung mga sulat, nahimasmasan siya at nagets na literal siyang nag-time travel pabalik sa pagiging 14 na taong gulang niya, saktong-sakto bago siya mag-commit na maging swordsman.
Na-interrupt ang main character moment niya sa lawa nang may 3 taong papalapit sa kanya. Sa una, akala mo mga tambay lang na siga at nambubugbog ng bata, pero agad napansin ng bida natin na mga matatanda pala ito at isa doon ay ang tatay niya mismo, na naglalabas ng sobrang nakakatakot na kulay violet na aura. Nakatitig lang si Oscar sa tatay niya at biglang pumasok sa utak niya na since nasa past siya, ibig sabihin buhay na buhay pa ang erpat niya. Nagmala tiger parent agad ang tatay niya at sinermonan ng ating bida dahil lumalaki raw ang ulo nito sa galing at nagpepetiks na lang sa araw-araw na training. Tikom bibig lang si Oscar sa labas, pero umuungot siya sa isip niya. Alam niyang hindi naman siya nagyayabang noon, sadyang dumaan lang siya sa matinding internal crisis kung paano aaminin ang secret obsession niya sa magic. Paano ba naman, alamat sa paghawak ng espada ang erpat niya at may sangkatutak pang mga alagad na tagahanga. Kaya no choice ang bida natin kundi magpadala sa Agos at pumasok sa family business ng pamamalo gamit ang mabibigat na bakal. Naalala pa niya noong bata siya kung saan na good job siya ng tatay niya sa training. Sinubukan ng batang Oscar na i-take advantage yung good mood ng erpat niya para mag-fangirl tungkol sa kung gaano kaganda ang magic kaso binasag agad ng tatay niya ang pangarap niyang yun sa isang iglap. Hinablot ng bonggang-bongga ang magkabilang braso niya, tapos may pa-intense na dialogue ang erpat niya na pangmahina lang daw ang mahika. At dahil anak daw niya ito, ang pagiging siga gamit ang espada lang ang tanging option sa buhay. Kwento pa nga, simula raw noong araw na yon, ginawa na literal na jowa ng ating bida ang espada niya para lang hindi siya i-ghost ng sariling tatay, kaya tuloy na baon sa limot ang pangarap niyang maging wizard. Pero itong si Oscar ngayon? Naku, umay na ang Ferson. Dahil minsan na rin naman siyang natigok, na-realize niyang tama na ang pagpapanggap at oras na para i-push ang tunay na peg niya sa buhay. Bulyaw ulit ng erpat niya na parang asong ulul, pilit inuusisa kung anong petsa na at bakit hindi man lang daw siya nagpa-practice. Kalmado namang bumanat si Oscar na quota na raw siya sa kakahawak ng espada panghabang buhay, kaso, mukhang wrong send yata ang sagot na yun ah. Biglang nag-flex ng powers ang tatay niya, at boom, naglabasan ng sangkatutak na umiilaw na espadang mahika na nakalock on mismo sa mukha ng ating bida. Sa sobrang bigat ng aurang nilalabas ni tatay, literal na tinangay patalikod ang 2 epal sa tabi na parang sinalpok ng tsunami. Nanlaki naman ang mata ng isang sep-sep shock na shock kung paanong chill na chill pa rin itong si Oscar kahit tinututukan na ng lumulutang na sari-sari store ng sandata. Basag ang katahimikan nang magsalita ulit si Erpat, sinabing ang pagiging kalmado ng anak niya ay sapat na resibo na hindi lang ito puro petics. Matapos patayin ng pa-intense at pananakot mode, tinapik nito ng mabigat ang balikat ng ating bida, sabay bitaw ng promise na kapag pinagbutihan pa raw niya, ipapamana rin sa kanya ang buong guild. Sabay walkout si tatay nang may ngiting tagumpay, iniwan ang napakabigat na pressure sa balikat ni Oscar. Sinundan na lang ng tingin ni Oscar ang tatay niya, pero bago pa man mag-sink in ang lahat, biglang may sumapok sa likod niya. Isang epal na may nakakabwisit na ngisi ang bumungad sa kanya, todo yabang na sinasabing abang na abang daw siya sa bakasyon sa akademya para lang makita ang ating bida. At feelinggero pang nag-offer na turuan ulit siya mag-espada. Napabuntong hininga na lang sa utak si Oscar kasi saktong nagets na niya kung sino-sino ang mga kamoteng ito. Nung mga bata pa kasi sila, lagi siyang pinipilit ng erpat niya na makipag-upakan sa mga ito. At noong gumraduate ang mga unggas sa akademya at nagka-powers na umiilaw na espada, ginawa na literal na punching bag si Oscar para ilabas ang lahat ng toxic na hugot at inis nila sa buhay. Pumustura na agad ng pamatay na pose ang bully, at naiinip na sinabihan si bida na bilis-bilisan at mag-ready ng masapok. Napaisip naman si Oscar na kapag na-unlock na ang isang aura, nagkakaroon ng dambuhalang agwat sa lakas na hinding-hindi masasalba ng simpleng pisikal na galawan lang. Pero imbes na labasin ang kanyang sandata, tumalikod na lang ang Ferson at chill na naglakad papunta sa tabi ng lawa. Litong-lito tuloy ang bida-bida nating bully, nang gagalaiting nagtatanong kung anong kabaliwan ang binabalak niya. May pa-tribute at thank you message pa si Oscar sa kanyang espada para sa taon-taon nitong serbisyo, bago niya ito literal na binato ng ubod lakas palubog sa kailaliman ng lawa. Humalalakhak ng wagas ang mga asungot, panay ang asar kasi itinapon daw ang sandata at tinawag pa siyang certified duwag na nagtatangkang tumakas. Walang pasabing sumugod ang puno at dulo ng pambubuli kay Oscar, sabay sigaw na ang pagtalikod at pagtakbo sa laban ay isang napakalaking kahihiyan sa mundo ng mga eskrima. Kaso, nabasag ang buong drama ng atake niya nang epalan siya ng ating bida gamit ang isang nakakabaliw at napakakumpiyansang ngiti. Buong tapang niyang inanunsyo na hindi na siya kailanman hahawak ng espada dahil opisyal na siyang magle-level up bilang isang salamangkero. Wakebs ang bully kung wala mang sandata ang kaharap niya. Matapang nitong sinabi na hindi ililigtas ng pagiging walang armas ang bida natin mula sa isang malalang bugbugan.
Kaso, masyadong basic para kay Oscar basahin ang galawan ng Mokong, pansin agad ang palpak nitong paggamit ng aura para palakasin ang katawan. Chill lang siyang humakbang sa gilid para iwasan ang atake na parang naglalaro lang ng patintero. Biglang na-activate ang kanyang Professor Mode, at sinesermonan ng hamak na baguhan na ang espada raw ay dapat trinatrato na karugtong ng katawan, hindi lang isang mabigat na bakal na iwinawasiwas kung saan-saan. Aray ko po, basag na basag ang pride ng ating bully doon. Sa sobrang gigil, napasigaw na lang ito na wag daw siyang mamaliitin bago muling nagpakawala ng gigil na resback. Mani naman sa ating bida na umiwas ng paulit-ulit, habang napa-facepalm na lang sa isip niya nang ma-realize niyang bumalik na naman siya sa lumang nakasanayan na pangaralan ang mga estudyante, nag-aalboroto na ang kalaban kasi ni isang suntok walang tumama, kaya ayun, sumugod ulit ng nakapikit para sa isa pang sablay na tira. At dahil hindi uso ang sandata ngayon, binigyan na lang siya ng bida natin ng isang napakalinaw na sampal na tagos hanggang buto gamit ang kanyang mismong kamay. Sa pool sa lupa ang ating bully, panay ang mura. Pero bago pa mag-sink in ang nakakamatay na kahihiyang inabot niya, bilis kidlat na lumapit si Oscar, nakatayo sa ibabaw niya habang nakaredy na ang nakakuyom na kamao para sapakin siya, sabay bitaw ng isang napaka-obvious na tanong, bakit daw ba itatapon ng isang armadong ning lalaki ang advantage niya sa distansya laban sa isang kalaban na wala namang dalang pamalo? Knockout ang Mokong sa sobrang kahihiyan at sakit sa katawan, kaya sa huli ay kinaladkad na lang siya palayo ng isa pa niyang epal na kasama. Habang pinapanood silang kumaripas ng takbo, naisip tuloy ng bida natin na baka naman yun na ang tuldok sa mga walang kwentang trip-trip nila at parandom na basagan ng mukha sa kung saan-saan. Napa-throwback pa siya sa kanyang past life, inaalala kung paano sadyang pinwersa ng airpat niya na palabasin ang sword aura niya para lang daw mas maging malakas siya. Kaya para iwasang maulit ang malagim na trahedyang iyon at hindi na muling makulong sa buhay espada, buo na ang desisyon niyang kailangan na niyang ma-awaken agad-agad ang kanyang nakatagong kapangyarihan sa mahika. Lipat tayo sa isang masukal na gubat kung saan basangbe. Humanap siya ng tahimik na pwesto tapos biglang nag-flashback yung nakaraan niya. Naalala niya nung kinukulit niya yung isang babaeng salamangkero kung paano ba talaga gumagana yung magic, pinaliwanag niya dati na ang mga espadahin ay nag-iipon ng enerhiya sa loob ng katawan para palakasin ang sarili at yung sandata kaya wala siyang ka-idea sa diskarte ng mga salamangkero. Chill lang na kinuha nung babae yung pandilig tapos binasa yung mga bulaklak sa tabi nila. Sabay banat na ang paggamit daw ng magic ay parang nagdidilig lang ng halaman. Chika sa kanya nung ate girl, kahit daw invisible at hindi mo masilayan yang mana na yan, nagkalat lang daw yan sa paligid parang alikabok. Kailangan lang daw higupin ng mga mages papunta sa sistema nila, ihalo sa konting orasyon, at boom, may magic ka na agad mga lodi. Fast forward tayo sa kasalukuyan, nakatambay si Oscar sa ibabaw ng isang higanting bato sa gitna ng gubat, malalim ang iniisip habang pinagkokonekta ang mga teorya niya. Kung kahit saan daw may mana, kailangan niya lang pala itong maramdaman para mahigop papasok sa sistema ng katawan niya. Basic, di ba? Naisip niya, ang isang mandirigma nga naman ay ginagamit ang lahat ng 5 pandama, sabayan pa ng matinding instinct para lang makatakas kay kamatayan araw-araw. Binitawan man niya ang kanyang espada, hindi naman basta-basta na wala ang malaimpyernong talas ng pakiramdam niya bilang isang alamat at halimaw na sword saint. Kaya naman, kayang-kaya niya dapat maramdaman niyang mana na yan kahit pa hindi makita ng dalawang mata niya. Pumikit ang lolo mo para mag-focus, at pagdilat niya, ayun, nakakita siya ng mahinang violet na liwanag na umaapaw sa paligid. Halos mangisay ang bida natin sa sobrang tuwa, wagas kung makapag-celebrate dahil sa wakas, nahanap din niya ang legit na mana. Kaso lang, biglang nawasak ang pangarap niya nung ma-realize niya na kailangan pala itong higupin, at wala siyang kaide-ideya kung paano gagawin ang susunod na step. Nga. Pagtalon niya mula sa bato, napansin niya na parang may ginagawang kalsada o linya yung mga umiilaw na mana. Sinundan niya ito hanggang sa makarating siya sa isang nakakadudang bahagi ng lupa, dito na nag-umpisang magwala ang kanyang spider sense. Sumisigaw ang radar niya na may maling-mali dahil ni isang buhay na nilalang ay walang makita sa paligid. Walang ano-ano, bigla na lang sumabog ang lupa. Ang akala niyang sikretong lagusan ay isa palang dambuhala at nakakatakot na golem na biglang sumulpot mula sa ilalim. Napatingala na lang ang bida natin sa higanteng halimaw na bato, litong-lito kung bakit may ganitong klaseng nilalang na nagchichill lang sa gubat nila. Bago pa man siya makakuha ng sagot, biglang pumapel sa eksena ang isang babaeng may pulang buhok, nakatayo pa sa ibabaw ng golem ng astig na astig, akala mo kung sino siyang may-ari ng buong lugar. Tiningnan siya ng masama nito, sabay taray at tanong kung anong ginagawa niya sa private workshop niya. Pinagbintangan pa siyang magnanakaw ng mga pinaghirapan niyang research. Matindi ang binigay na babala ni ate girl.
May pagbabanta pa na kung gusto pa raw nitong humaba ang buhay niya, galingan daw nitong pumili ng isasagot. Sandali lang, pause muna tayo at i-hype natin tong si ate girl na may pulang buhok. Nakilala agad siya ni Oscar mula sa mga chismis at kwento sa gyera. Walang iba kundi si Isabel, ang alamat na mage na kayang bumuhay ng mga bagay. Tumambay lang naman siya sa sobrang lamig na parte ng norte, at naging taga-kontrol ng mga dambuhalang golem na may lakas ng 1,000 sundalo. Siya lang naman ang nag-iisang hero na pumigil sa sangkatutak na halimaw na gusto sanang manakop. Anyway, balik tayo sa reality, heto ang ating bida, nakabuhol na parang ginataang suman habang grabe ang tagaktak ng pawis. Na-realize ng lolo mo na hindi talaga ganito ang inimagine niyang meet and greet kasama ang kaniyang ultimate lodi. Gigil na inusisa ni Isabel kung sinong kalabang grupo ang nagpadala sa kaniya sabay banta na seryoso siyang tapusin ang maliligayang araw ng bida natin. Bigla ba namang may lumitaw na umiilaw na magic circle sa mismong paanan niya? Taranta ang abot ni Oscar at nagmakaawang mag-chill lang muna si ate girl. Pinaliwanag niyang nagtaas na nga siya ng kamay ng walang palag, at sumumpang hindi talaga siya kalaban. Deadma si Isabel at sinabihang mukhang atat na siyang mategi. Tinutok ng lola mo yung nagliliyab na magic circle sa mismong mukha niya, sabay say goodbye sa ating feeling madikero. Para maisalba ang sariling buhay, mabilis na rumesbak ng palusot si Oscar na hindi pa nga raw siya isang tunay na mage. Pero para kay Isabel, napakabulok na excuse daw niyan kaya hinablot niya ang ulo ng bida natin para mismong siya na ang kumapa. Kaso biglang nag-loading ang utak ni ate girl na parang nawalan ng internet connection sa sobrang pagkalito. Literal na nashock siya nang ma-realize na maski katiting na mana ay walang dumadaloy sa katawan ni Oscar. Nung nagets niyang nagsasabi ng totoo ang bida natin, agad niya itong inanbuhol. Inamin naman itong gets na niya ang sitwasyon, pero asaka pang mag-sorry siya sa ginawa niya. Rumaratsada siya sa pagrereklamo na kakakuhang-kakakuha lang niya ng bonggang trabaho bilang professor sa Magic Academy, tapos tinatrato na agad siyang parang public enemy number 1 ng mga tao. Biglang tumayo ang mga balahibo sa tainga ni Oscar nang marinig ang salitang Magic Academy. Umamin si Isabel na inakala niyang isa siyang tsismosong espiya na target manakaw ang kaniyang pinakamamahal na golem research. Dito na na-realize ng ating bida na ito na ang jackpot moment niya. Kung makakapasok siya bilang estudyante nito bago pa man magsimulang magturo si ate girl sa akademya, baka sakaling malaman na niya kung paano paganahin ang mga mana circuits niya. Kaya nilunok na niya ang kaniyang pride at nagmakaawa ng wagas para turuan siyang humigop ng mana sa katawan niya. Pero wala pang 1 segundo, binasag na agad ni Isabel ang pangarap niya. Mataray nitong sinabi na wala siyang kahit anong interes na maging yaya ng mga mahihina at walang silbing lalaki, sabay utos sa kaniya na ubusin na ang tsaa niya at lumayas na pauwi. Nagpapanik na ang lolo mo sa loob-loob niya kasi alangan namang i-give up niya na lang ang pangarap niya ng ganun-ganun lang. Sakto namang umeksena ang isang kumakarag-karag na golem para mag-serve ng tsaa. Habang nakatitig sa bakal na butler, biglang na-activate ang bagong unlock niyang HD vision, at kitang-kita ng dalawang mata niya ang malinaw na pagdaloy ng mana sa loob nito. Napatalon si Koya at inalerto si Isabel na may sapak at parang nasisiraan ng bait ang golem niya. Nakuha pa siyang irapan ng lola mo, akala yata nagpapapansin lang si Oscar at gumagawa ng kung ano-anong palusot para makuha ang atensyon niya. Pero mabilis pa sa 4:00 nang ipamukha ng universe na tama siya sa halip kasi nasata sa ibuhos, literal na pinaliguan ng golem si Isabel ng mainit na tsaa. Habang basang sisiw si Isabel sa Earl Grey tea, biglang pumukus ang paningin niya sa kanang balikat ng lintik na golem. Nang magets niyang baradong-barado ang magic flow nito, bigla ba namang hinablot ng malala ang braso ng bida natin sabay tili kung paano nito na-detect ang depekto. Chill lang na nagpaliwanag si Oscar habang nagpupunas ng mukha gamit ang panyo, sinabing sobrang sagwa at hindi natural tingnan ang daloy ng mana. Biglang nag-connect ang mga brain cells ni Isabel at shook na tumitig sa kanya, pilit inaalam kung literal ba nitong nakikita ang invisible na mana sa paligid. Naalala ni Oscar ang chika mula sa past life niya na supposed to be ay invisible talaga ang mana kaya bonggang-bongga siyang sumagot ng oo. Nag-overdrive ang utak ng lola mo. Na-realize niyang ito pala ang eksaktong dahilan kung bakit nawasak ang defensive barrier niya kanina kasi nakadepende ang spell niya sa pagmanipula ng invisible ambient mana. Napatanong tuloy siya sa sarili kung ang halimaw na talentong ito ay side effect ba ng past life niya bilang isang batiking swordsman. Sabay ngiti ng nakakaloko, bigla siyang nag-switch ng personality at game na game nang pumayag na turuan ang ating bida. Nagka-emotional whiplash tuloy ang lolo Oscar mo, sabay paalala na kasasabi lang nito kanina na inis siya sa mga lampa. At walang kwentang kalalakihan. Kibit balikat lang itong dinebma ni Isabel, at inaming nakuha na ng bida natin ang buong atensyon niya. Inabot ng lola mo ang kamay niya,
At tuwang-tuwang nakipag-shake hands si Koya na abutte nga ang ngiti na akala mo tumama sa loto. Fast forward sa pinaka-intense na tutoring session ever. Dalawang golem ang tagabuhat ng mabigat na blackboard habang nag-full professor mode si Isabel. Agad niyang binasag ang pinakamalaking maling akala ni Oscar, sabay paliwanag na hanggat humihinga siya, matik na may mana na sa loob ng katawan niya. Nang magtanong si Koya kung paano ito papagalawin, binanat niya ang teacup analogy. Hindi ka daw makakapagbuhos ng tsaa kung wala kang tasa, di ba? Ibig sabihin lang yan, dadaloy lang ang mana sa mga circuits mo kapag binigyan mo ito ng isang espesipikong magic formula na pupunuin. Inabutan niya ito ng isang piraso ng magic paper na may nakasulat na spell, sabay chika na ito ang basic na assignment na binibigay nila sa mga freshmen ng academy. Nagtanong si Oscar kung anong klaseng spell iyon, pero napangisi lang si Isabel at sinabing kailangan muna niya itong makast bago niya malaman ang sagot. Inutusan niya si Oscar na mag-focus sa kanyang internal power at imagine na binubuhos ito direkta doon sa formula sa papel. Halos magningning sa tuwa ang ating bida at pinromise na carry niya itong gawin. Habang naghahanda siya, napaisip si Isabel na parang pinalabas niyang sobrang dali lang gawin ang task na to. Alam naman kasi ng lola mo na kahit ang mga pinakamabibilis matuto inaabot ng isang buong buwan para lang magets to. Kahit na baka ma-achieve niya rin ito sa loob ng kalahating buwan kung totoo talaga ang chika sa talent niya. Tumitig si Oscar sa papel sabay focus ng isip niya sa loob. Trinato niya ito kapares nung unang beses niyang na-awaken ang kanyang sword aura. Sa isang iglap, bumulwak ang mga signature purple sparkles ng kanyang mana. Swabing-swabing dumaloy ang energy mula sa katawan niya direkta sa papel, kaya biglang umilaw ng bonggang purple ang nakadrawing na circle. Habang nakatitig sa umaandar na spell, na-realize niyang sa pool ni Isabel ang katotohanan, all this time, nasa loob na talaga niya ang mana. Isang nakakabaliw na fireworks display ang biglang nagpaputok sa kalangitan. Dito na nag-drop ng matinding hugot at wisdom ang ating narration. Kino-compare nito ang pag-aaral ng mana na parang pag-aaral maglakad gamit ang mga bagong binti, wala namang sanggol na paglabas sa sinapupunan sumasali na agad sa marathon, di ba? Kailangan mo munang madapa at sumubsob ng ilang beses at aralin kung paano igalaw ang katawan mo bago ka tuluyang makatayo ng tuwid. Balik sa present, nakatitig si Isabel sa ating bida na akala mo tinubuan ng isa pang ulo sa leeg, na isa katuparan ba naman kasi niya yung spell sa mismong unang try niya pa lang, na nagpapatunay sa lumang chismis na kapag mas mataas ang naabot mo sa Magic World mas mabilis kang matutong kumontrol ng mana. Ang spell na inactivate niya ay literal na isang dambuhalang firework circle. Habang nakanganga siya sa umiilaw niyang masterpiece, si Isabel naman nagkakaroon na ng mini mental breakdown ng tahimik sa likuran. Naalala niyang na-diagnose ng lalaking ito yung sirang golem niya kanina dahil lang sa pagtingin sa hindi natural na daloy ng energy. Pero the fact na nakikita niya ang invisible na mana hindi pa rin sapat para i-explain ang ganitong klaseng halimaw na talent. Dito na-realize ng lola mo na legit talaga ang isang to. Pero imbes na magpa-party para sa historic victory niya, napasimangot lang ang bida natin habang nakatitig sa mga sparks. Excited na binasag ni Isabel ang katahimikan niya, todo hype sa Koya mo at pasigaw na sinabing isang malaking himala sa Magic World ang maka-activate ng formula sa unang try. Pero binigyan niya agad si Isabel ng brutal na reality check sabay lait ng malala sa sarili niyang gawa. Nireklamo ba naman niyang hindi daw sapat ang ganda ng spell para sa kanya? Dapat daw kasi ang magic isang maladyosang sining na napaka-espesyal, tapos itong fireworks daw niya mukhang mumurahing peke na nabili lang sa tabi-tabi. Pinoint out pa niya na yung mismong daloy ng mana sa loob ng magic formula sobrang sablay at ang bigat sa feeling, sakto dun sa kung paano gumalaw yung pumapalyang golem niya. Laglag ang panga ni Isabel sa OA na standards ni Kuya, pero pa-chill na lang siyang nagsuggest na kung nababother siya masyado sa formula, di i-rewrite na lang niya ng buo. Kuminang ang mata ng bida natin na parang batang nakakita ng dirty ice cream, gigil na malaman kung paano ba talaga magsulat ng magic formula ang isang tao. Cut to sa tatay ng bida natin, nakasalukuyang naglalakad kasama ang mga bugbog sarado niyang bataan, pati na rin yung epal na binigyan ng bida natin ng isang malutong na sampal pakabilang buhay. Nag-uumpukan sa takot yung mga natitirang alipores, shock na shock kung paano naging ganun kalakas si Oscar at praning na sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sumugod si Erpat na naka-max level ang pagkabos ng aura niya, sabay pasigaw na nagtanong kung ano bang nangyari. Nagpalusot pa ang mga mokong na kesyo maliit na aksidente lang daw ang nangyari, pero nag-Super Saiyan mode si Erpat. Sa sobrang nakakakilabot ng aura niya, napakanta agad ang mga unggas ng totoo. Nang marinig ang sablay nilang confession, napaisip si Erpat na parang ang hirap paniwalaan na tumba lang ng anak niya ang isang awakened aura user na parang namimitas lang ng sitaw.
Malamig niyang inutos na dalhin sa klinik ang talunan para bukas makapag-training ulit sila ng matindi. Nang maiwang mag-isa, tumingala si Erpat sa langit sabay ngiti ng nakakakilabot. Na-realize niyang oras na para puwersahin ang anak niya na ilabas ang sword aura nito. Balik tayo sa magic lesson. Umamin si Oscar na shocked siya na ganun pala kalalim ang mga magic formula, kaya dito na nagbuhat ng bangko si Isabel. Proud na proud niyang sinabi na kailangan ng matinding utak at talino sa magic, kahit pa inamin niyang pwede na rin pagtiyagaan ang instincts ng bida natin. Dahil feeling generous ang lola mo, inalok niyang ipahiram kay Oscar ang mga personal niyang libro para sa research. Pinagmalaki pa niya na nandun daw nakasiksik lahat ng katalinuhan niya, kaya sige lang, kuha lang daw siya ng kahit gaano karami. Hindi pa nga siya tapos magsalita, paglingon niya, aba, hinakot na ng lolo mo ang sandamakmak na libro na parang may lipat bahay. Patawa-tawa pa niyang sinabi na hihiramin niya lahat ng yon, pinagpawisan ng malapot si Isabel at tinanong kung balak ba nitong iuwi ang buong library. Tumingin naman si Oscar sa kanya ng pa-cute at sobrang inosente, sabay paalala na ang lola mo mismo ang nagbigay sa kanya ng only read pass. Napabuntong hininga na lang si Isabel nang bigla siyang may maalalang malalang detalye. Ayaw man niyang manira ng trip, pero binitawan niya ang isang babala na literal na buhay o kamatayan ang nakataya. Seryoso niyang ipinaalala na opisyal na siyang mage ngayon, kaya nakalock in na forever ang mana sa katawan niya. Binalaan niya ito ng malala na iwasan ng sword aura kahit anong mangyari, dahil oras na maghalo ang dalawa, instant cancel ang subscription niya sa buhay. May pa-heavy flashback bigla sa isang asyanong nayon, kung saan tahimik na nakatayo ang bida natin sa tabi ng isang kabayo. Tinawag siya ng tatay niya, kinilatis ang pangangatawan nito bago proud na nag-flex na may halimaw na talent ang bata. Pero biglang binagsak ng Erpat ang mapait na katotohanan na tama talaga ang naging desisyon niyang pagbawalan nitong mag-magic noon. Balik sa kasat, nakatingin sa malayo, nagmamakaawa ang isip niya na sana naman, payagan na siya ng tatay niya na pumili ng sariling pangarap ngayon. Diretsyong lipat ang eksena sa maalikabok na training ground kung saan nakatambay ang Erpat niya habang may bitbit na mabigat na espada. Nang makita ang anak, nagtanong ang tatay kung may kailangan ba siya. Chill lang na inabot ni Oscar ang invitation, sabay sabing kailangan lang ng pirma ng magulang para maka-enroll na officially. Napansin ng Erpat na parang ang bilis naman ng mga pangyayari, pero tiningnan pa rin ang sulat. Pagkakita sa pasang ngiti ng anak, napahilot sa mukha si tatay sa sobrang stress. Sumabog na ang tatay at nagtanong kung bakit magic pa ang napili nito gayong buong buhay siyang nag-training ng espada bilang kaisa-isang tagapagmana. Banayad na nirebat ng bida natin yung memorya noong bata pa siya na nagmamakaawa siyang maging mage. Agad naman itong binara ni Erpat kesyo pambatang kabaliwan lang daw yon. Kulang na lang butasin ng daliri niya ang dibdib ni Oscar kakaduro para lang pumasok sa kokote nito ang sinasabi niya. Umuoo naman ang bida natin na baka nga kalokohan lang yon. Pero biglang na-flex ng lolo mo ang kumikinang na mana sa mismong pagmumukha ng tatay niya. Ayun, nawala sa sarili si Erpat, tumili ng wagas, at isinigaw kung anong klaseng malalang prank ba ito. Nang makitang bugtong-bugtong ang utak ng tatay niya kung paano siya natuto ng mana, chill lang na pinaliwanag ni Oscar na ang pag-iba ng katawan niya forever ang tanging paraan para maniwala ito. Siyempre, hindi na gets ni Erpat ang point ng anak. Panay dada niya na pinakain lang ng alikabok ni Oscar ang mga senior disciples kanina nang hindi man lang nag-activate ng sword aura. Sigaw niya, sinasayang daw ni Oscar ang halimaw nitong talent at ang sureball na tiket nito pa-asenso sa buhay. Pero nanindigan ang bida natin, kalmado niyang sinabing alam niya kung gaano siya kagaling, pero hindi ibig sabihin ng tagumpay ay masaya ka na. Napasabunot ulit sa sariling mukha si Erpat pabulong na sinabing gets na niya ang sitwasyon at may oras pa para ayusin ang malalang sablay na ito. Bigla niyang sinagad sa max level ang nakakasindak niyang purple aura, sabay bigay ng tingin na nag-announce na game over na. May pagkademonyo siyang nagtanong kung nakalimutan na ba ng anak niya na ang pagsasama ng dalawang power sa iisang katawan ay matic game over sa tunay na buhay. Binitawan niya ng banta na kung ipipilit pa rin ni Oscar na tahakin ang maling landas may malala itong kalalagyan. Desidido si Erpat na bugbugin ang katigasan ng ulo ng anak niya, sabay bunot ng higanteng espada. Nangako pa ang matanda na balang araw luluhod at magpapasalamat pa ang bagets sa malalang sapak na matitikman niya ngayon. Naisip tuloy bigla ni Oscar yung time na pumanaw si Erpat niya, sa nakaraang buhay niya, kaya seryoso siyang napaisip na malabong mangyari yung pa-thank you portion na pinapangarap nito. Tinutok ba naman ng matanda yung sandata niya, sabay utos sa bida natin na kunin ang espada nito at game daw siyang maghintay, ang bait no. Pero chill lang ang lolo mo at buong angas na sinabing certified mage na siya ngayon para tapos na ang boxing. Nilabas niya yung imbitasyon mula sa sikat na Sword Academy at astig na hinagis diretso sa nagbabagang apoy. Habang si Erpat literal na napanganga sa sobrang pagkasyok,
Ngumiti lang ng nakakaloko si Oscar at matapang na hinamon ng matanda na subukang bugbugin papalabas ang mahika sa katawan niya. Ready to rumble na ang lolo mo gamit ang mga patagong ninja moves at imbang combat skills niya bilang isang sword saint sa nakaraang buhay. Siyempre hindi magpapatalo ang tatay, sabay warning sa bida natin na wag lumaki ang ulo porket na survive lang niya yung konting pressure ng aura. Bigla ba namang umatake ng gigil, pero easy lang na umiwas si Oscar na akala mo umiiwas lang sa tumatawid na lola. Naisip pa nga niya na kayang-kaya niyang basahin ang mga galawang to na parang comics ng mga bata. Paano ba naman, nung sword saint pa siya sa past life niya, literal na kinopya niya mula ulo hanggang paa ang fighting style ng airpat niya. Humataw ulit ang matanda pero sablay sa hangin, kaya napilitan siyang aminin na may ibubuga nga talaga ang anak niya. Isipin mo, yung pag-iwas sa mga atake na puno ng aura habang wala kang kahit anong power-ups isang malupit na flex na walang ibang makakagawa sa buong guild nila. Nang magets ni Airpat na hindi uubra ang pure technique, naisipan niyang sumugal sa tsansang 1 sa 10,000. Inabot niya ang anak gamit ang kamay na nagliliwanag sa mapanganib na purple aura, na may balak na piliting ipasok ito sa katawan ng bagets para sapilitang gisingin ang swordsman circuits nito. Walang kakurap-kurap si Oscar, at pilosupong. Nagtanong kung eto ba yung sinasabi nitong pambubugbog sa katigasan ng ulo niya, o baka naman gusto na lang nitong tuluyang lumpuhin ang sariling anak dahil alam nitong talo na siya. Napaungol sa sobrang panggigigil ang tatay, tinawag siyang mangmang na bata sabay giit na natural na talento lang daw ang nagmamatter sa mundong ito. Pero hindi pa patalo ang bida natin at rumesbak, sinabing may isang bagay na hinding-hindi niya isusuko kahit anong mangyari. Inakala ng tatay niya na espada ang tinutukoy nito, pero binasag ng main character natin ang expectations niya nang bigla itong maglabas ng isang mumurahing magic staff para sa mga beginner. Biglang nag-flashback kay Oscar yung lecture ni Isabel na kailangan daw ng malupitang brain cells pagdating sa magic. Aminado man siyang noob pa siya, na-realize niya na wala ring ka-idea ang tatay niya kung paano i-counter ang mga spells, kumbaga, parehas silang mangmang sa field na to. Sumugod ulit si Airpat, nag-try pa ng mala-flash na flanking moves, pero nabasa agad ni Oscar ang footwork niya, ngumiti ng patago, at swabing umiwas sa gilid. Sabay tutok ng kahoy na staff diretso sa mukha ng tatay niya, at mabilis na gumuhit ng isang maliit na magic circle. Ginamit niya yung pinakaunang cute na spell na pinangarap niya nung bata pa siya, at pinasabugan niya ang mukha ni Airpat ng nakakabulag na magical sparkles. Boom, party! Napaaray ang tatay sabay takip sa mata, inisip na paandar lang yung maarte na light show at nag-try na mag-blind counter-attack gamit lang ang tigasing warrior instincts niya. Pero siningit ni Oscar ang harang sa bulag na hataw na yon at parang walang kahirap-hirap na nahablot ang sandata nito. Nakatayo na parang boss, ipinaliwanag ni Oscar yung prank niya. Alam daw kasi niyang hahataw ang tatay niya gamit lang ang pakiramdam kung saan siya nakatayo. Kaya yung nakakabulag na spell, isa lang palang pabonggang pain para mabilis niyang maagaw yung sandata nito. Para mas lalong madiin, masayang pinaalala ni Oscar na yung taktikang magtago ng totoong balak gamit ang mga fake out mismong kay Airpat niya natutunan. Eddie sa pool. Talo na nga, wala pang sandata. Kaya wala nang nagawa si Airpat kundi itaas ang puting bandila. Napabuntong hininga na lang ang matanda, sabay rason na kaya niya kasing i-guarantee ang skills ni Oscar sa espada, pero wala daw kasing magiging backer o sasagot sa magic talent niya. Palusot niya, gusto lang daw niyang pilitin ng anak na tahakin yung siguradong daan papunta sa success. Binara agad ni Oscar ang logic na yan, sabay tanong kay Airpat kung humawak lang ba ito ng espada noon dahil may nagbigay sa kanya ng written guarantee. Sapul ang tatay sa tanong na yon, kaya biglang nag-flashback sa kanya ang isang malalim na alaala ng yumao niyang misis. Nung buntis pa kasi ito, buong yabang niyang idineklara na pagkapanganak pa lang ng anak nila may taglay na itong galing sa espada. Agad naman siyang ni-roast ng asawa niya, inasar pa siya na kaya lang naman daw siya nagsimulang mag-espada dahil feeling niya mukhang astig at pakul lang. Pinalagan ng misis niya na hindi na raw kailangang pilitin ng bata, kasi yung anak din naman daw mismo ang pipili kung anong trip niyang buhayin. Nang bumalik sa realidad, napangiti na lang ng totoo ang tatay bilang pagtanggap ng pagkatalo. Inamin niya na palagi niyang pinipilit si Oscar na maging sword saint balang araw, pero ibinitin niya yung susunod niyang sasabihin. Dahil suko na siya sa trip ng anak niya, inabot niya yung imbitasyon mula sa Magic Academy. Ngumiti naman si Oscar ng pang-champion at pabirong inasar ang nawala ng sandata niyang Airpat na, "Uy, kailangan mo ng ballpen para pirmahan yan ah." Biglang nag-cut ang eksena at lumipat sa mga bonggang hallways ng sikat na Magic Academy, kung saan busy ang mga professor sa pagchichismisan tungkol sa mga papasok na freshies. Isang beshay na may violet na buhok at nakasalamin ang super excited na nag-name drop ng mga VIPs, chika pa niya na sina Lady Norton, Lord Jerosas,
at mismong ang prinsesa pa ang mag-enroll ng official. Grabe daw makapag-flex yung mga batibot na to, kabisado na nga yung basic gamay pa pati yung mga top secret na magic na mga angkan nila. Sumingit pa sa usapan yung ate mong red-haired na naka-ponytail, habang yung isang prof na lalaki halos tumulo na laway sa sobrang bilib dun sa listahan ng mga estudyante. Tuwang-tuwa pa si Sir habang pumo-proclaim na deserve daw ng mga burgis na to yung spot sa Saint Class. Pero sa kabilang dako, malayo sa mga pabebe at feeling magagaling na to, focus muna tayo sa ating bida na chill lang na nagsusulat sa loob ng kwarto niya. Fast forward ng 6 na buwan, napatitig na lang yung airpat ng bida natin, shook siya kasi parang dumaan lang na parang bulay ang kalahating taon. Biglang nag-ala motivational speaker si tatay, pinapaalala na kung paanong ibinuhos ni Oscar yung buong buhay niya sa paghahasa ng espada, may mga adik din sa labas na inalay na yung literal na buhay nila kakatambay at kakaaral ng mahika. Pabiro pero seryosong nagmakaawa yung matanda, na sana wag daw masira ang bait ng anak niya sa tindi ng kompetisyon, ang lolo mo naman, napangiti lang ng wagas. Kampante namang sumagot yung bida natin na carry niya yan, sabay banat na wala nang mas nakakatakot pa sa buong mundo bukod sa airpat na nasa harap niya mismo. Ayun, tinanggap ng tatay niya yung medyo weird na compliment ng may pa-proud smile. Habang naglalakad palayo, titig na titig ang kuya niyo sa acceptance letter niya, halos mag-tumbling yung kaluluwa niya sa sobrang hype dahil sa wakas papasok na siya sa Magic Academy. Pagdating naman sa mismong eskwelahan, grabe mga lods, parang peryahan ng mga salamangkero ang peg. Nagkalat yung mga estudyanteng nakasakay sa walis tingting at lumilipad-lipad sa ere, akala mo nasa EDSA lang tuwing rush hour. Inabsorb ng bida natin lahat ng nakikita niya, napagtanto niya na ang layo ng aura ng National Magic Academy kumpara sa amoy pawis at punong-puno ng maskuladong gym rats dun sa pinanggalingan niya. May napansin siyang maliliit na manika na kusang gumagalaw, kaya naman biglang nag-on yung pagka-curious ng utak niya. Pinag-iisipan niyang maigi kung paano gumagana yung mga yon, mukha kasi silang mga golem pero parang naka-install ata sa ibang operating system. Naudlot yung malalim niyang pag-aanalisa ng may pamilyar na boses na sumita sa kanya, binabalaan siyang mal-late siya sa enrollment requirements niya kung tatanga-tanga lang siya dun. Pagtaligod niya, abot tenga agad yung ngiti niya nang makita si Isabel, walang paligoy-ligoy, ginisa agad siya ni ate girl kung petiks lang ba ginawa niya nung nakaraang 6 na buwan. Confident namang bumawi yung loko na mas dumami na raw ang laman ng baon niyang magic tricks ngayon kumpara nung nakaraan. Napasmirk tuloy si Isabel, sabay hamon na gulatin na naman daw siya ng bida natin. Para maiba yung usapan, tinuro ni Oscar yung kumpol ng mga tao at nagtanong kung saan ba gaganapin yung mga placement exam. Binigyan naman siya ni Isabel ng mabilisang tour guide speech, sinabi niya na karaniwang hinahati sa 2 basic na grupo ang mga freshie, depende kung may mana sila o wala. Pero wag ka, mas mataas pa dun yung tinatawag na elite first class, parang VIP section to na reserve lang para sa mga halimaw at pinakamagagaling talaga. At itong placement exam ang magiging brutal na basehan para ilaglag yung mga mahihina. Pinaningkitan pa niya ng mata si Oscar, warningan na iwasan niya yung elite exam na parang may nakakahawang sakit, kasi naman, bawat estudyanteng nag-aambisyon makapasok dun mga legit na mamaw na nakababad na sa magic simula pa nung nakadiaper sila. Pero imbes na maduwag o kabahan, kumislap pa lalo na parang bumbilya yung mga mata ng lolo mo. Nag-assume agad yung utak niya na paniguradong dun sa elite class ituturo yung pinakamalulupit na level ng magic, bale pumasok lang sa kabilang tenga at lumabas sa kabila yung warning sa kanya. Nang magets ni Isabel na hindi talaga tumagos sa makapal na bungo ng bida natin yung payo niya, sumuko na lang siya at sinabing panuuri na lang nito ng live yung bangis ng exam kung ganun talaga siya ka-curious. Cut sa mismong battleground ng exam, kung saan may isang estudyante na nakatama sa target gamit ang water magic at kung makapag-celebrate akala mo naka-jackpot sa Lotto Iniska ni Oscar yung buong paligid, at na-realize niyang yung exam is simpleng target shooting lang gamit ang mga spell. Biglang may nag-alarm sa spidey sense niya. Nararamdaman niyang may nakatitig ng masama sa batok niya, tipong gusto siyang tunawin. Isang epal at napakayabang na estudyante na nagngangalang Gazason, na galing pa yata sa napakaarteng pamilya ng Generoses. Sugod agad yung kupal sabay taboy sa bida natin, ang daldal pa na kesyo hindi raw bagay ang isang hamak na commoner sa ganung ka-high class na lugar. Kalmado lang na ibinalik ng bida natin na malinaw pa sa sikat ng araw sa rulebook na kahit sinong baguhang estudyante pwede daw sumubok sa exam. Sa loob-loob niya, napalakpak na lang siya sa sobrang asim ng ugali nitong si Gazason, at sa wakas nag-connect na rin sa utak niya kung bakit ganun na lang kabigat yung warning ni Isabel kanina. Hindi lang pala tambayan ng mga lifelong magic nerds itong elite class, isa rin pala tong pugad ng mga rich kid na mahilig mag-gatekeep ng kahit sinong walang apelyidong mayaman.
Gigil na binangga ni Gazison si Oscar sa gilid, sabay utos na manahimik na lang daw ito at panuorin kung paano pumorma ang isang tunay na master. Pumuwesto na si Gazison para sa turn niya, todo flex pa ng nakakabwisit at napakayabang na ngisi. Nagsermon pa ng malakas na ang first class daw ay exclusive lang para sa mga elite na inalay na ang buong pagkatao nila para sa mahika, at ipinagyabang pa sa commoner nating bida na panoorin daw nito kung ano ang nagagawa ng ilang taong pagbabayad ng mga mamahaling tutor. Nag-chant pa ng bongga ang lolo mo, sabay bitaw ng isang malupit na attack na tinatawag na Great Freeze Mega Pagono. Biglang sumabog palabas ang isang dambuhalang bloke ng yelo, na halos balutin at sakupin na yung buong training ground sa sobrang laki. Nagkagulo sa audience, biglang naging instant fan club yung mga estudyante na sumisigaw ng papuri sa House Generosis, at may mga chismis pa na yung naghiganteng yelo na yun ay hindi pa raw yung 100% lakas ni Gazison. Bumaling si Gazison sa bida natin ng may nanunuya at napaka-smug na tingin, panay ang kuda na ito raw yung eksaktong pruweba kung bakit bawal na bawal umepal dito ang mga baguhang walang alam sa tamang mahika. Tiningnan lang ng bida natin yung mala-frozen na ice magic at binasag agad ang trip ni Gazan sa pamamagitan ng isang napaka-brutal na review. Chill lang niyang inamin na malupit nga yung spell at halatang pinaghirapan buong buhay, pero sabay bagsak ng katotohanan na napakalaking aksaya lang daw sa energy yung ginawa niya. Muntik nang pumutok ang litid sa leeg ni Gazison, galit na kinompronta kung anong pinagsasasabi ng isang hampas lupa. Deadma lang si Oscar sa pag-iinarte niya at nag-deep thought pa ang lolo mo. Bilang isang retired na master swordsman, alam na alam niya ang dusa ng pag-grind sa training ng maraming taon, at pumasok nga siyang kinakabahan kanina kung sasapat ba ang 6 na buwang pagpapractice ng magic para makapasok sa top section. Pero dahil sa napakaaksayang paandar ni Gazison, biglang nawala na parang bula ang lahat ng kaba niya. Sabay ngiti ng sobrang yabang at confident. Taos pusong nagpasalamat ang bida natin sa nag-uusok na noble dahil nabuhayan siya ng loob, tapos nagready na siya para sa turn niya. Teka lang, commercial break muna. Kung trip niyo ang kwentong ito, baka naman pwedeng pa-like at pa-subscribe sa ating channel. Malaking tulong yan para ganahan pa tayong ilabas ang mga susunod na part. Tapos na. Solid. Balik na tayo sa kwento. Biglang nagtawanan ng malakas ang mga tsismoso sa paligid sabay turo at pang-aasar sa napaka-basic na kahoy na pamalo ng bida natin. May isang epal pa sa gilid na sumigaw na imposibleng may magawang matinong magic ang sinuman gamit ang ganyang mumurahing patpat. Habang nangyayari ito, palihim namang nababaliw si Gison sa gilid. Pilit niyang pinapalubag ang basag niyang ego, binubulong sa sarili na perfect daw ang ice magic ng pamilya nila. Pero halatang nag-o-overthink ang kuya niyo kung anong klaseng sampal ng katotohanan yung binato ni Oscar sa kanya. Balik sa mismong exam area, palihim namang pumapalakpak ang tenga ng prof dahil magagaling daw ang mga freshies ngayon. Naisip niyang sure win na sa top spot si Gazison dahil sa OA niyang spell pero kay Oscar talaga nakapako ang buong atensyon niya. Nagtataka siya kung anong trip ng batang ito at nakatayo lang na parang estatwa dun. Ang mga bida-bida naman sa audience ay panay ang sigaw na sumuko na lang daw siya kung wala siyang tatamaan, pero napansin ng prof na masyadong chill at walang kaba yung bata. Nagets ng teacher na hindi siya nahihirapan o ano. Naghihintay lang pala talaga siya ng perpektong timing, walang bahid ng kaba o pagmamadali. Tapos bigla na lang nagpakawala ng napaka-basic na fire bullet magic ang ating Lodi. Sa loob ng isang iglap, bullseye niyang tinuhog ang lahat ng gumagalaw na targets tamang-tama sa gitna gamit lang ang isang diretsong tira. Nalaglag ang panga ng prof natin, na-realize niya na sobrang bilis ng tirang yun, halos hindi na masundan ng mata niya ang galaw. Siyempre, dahil mga basag trip ang mga nanonood, nag-umpisa agad silang mang-asar. Reklamo ng mga reklamador, gumamit lang daw siya ng pang-elementary na spell na konting uling lang ang iniwan. Sigaw nila, palpak daw yun at sayang lang sa oras dahil hindi bongga at makulay ang ginawa niya. Pagkarinig sa mga epal na comments, lumingon si Oscar sa nakangangang prof at tinanong kung bagsak ba talaga siya. Natauhan bigla ang guro, dali-daling sinabi kay Oscar na automatikong pasado siya dahil tinamaan niya agad ang 5 targets. Halos magmakaawa pa ang prof na malaman bakit ganun ang naging tira niya imbes na isa-isahin, tinanong pa kung tsamba lang ba yun. Tumigil muna sandali ang bida natin bago magalang na pinaliwanag ang naisip niya. Inamin niyang solid at mapapangangaka sa higanteng yelo ni Gazan, pero napakalaking aksaya daw sa lakas ang magtapon ng ganun karaming mana. Dahil ang exam na ito ay parang simulation ng totoong labanan laban sa mga halimaw, inisip niyang pinakamatalinong galawan ang ituring itong totoong gera at magtipid ng husto sa mana. Lumaki ang mata ng prof nang magets niya ang pang-veteranong diskarte ng bata, at mabilis na humingi ng tawad dahil pinagdudahan pa niya ito. Habang pakul na naglalakad palayo si Oscar, tutok na tutok lang ang professor sa kanya at sobrang na-amaze.
Na-realize niya na kahit walang pasabog ang spell nito, ang perfect timing at malupit na mana control ng bata ay milya-milya ang layo sa lahat ng kasabayan niya. Habang nakatingin sa likod niya, parang nakikita niya yung mabigat at nakakatakot na presensya ng isang master swordsman, samantala, ang ating bida ay pa-chill-chill lang na naglalakad sa hallway, sobrang aliw na aliw kasi kusang gumagalaw yung mga magic targets ng prof kanina. Sobrang hype ng bata kasi nakakilala agad siya ng napakagaling na mage sa unang araw pa lang niya. Pero nabulabog agad ang palihim niyang pag-fa-fangirl nang maamoy ng batak niyang instinto na may nagtatago sa paligid. Umikot siya agad at matapang na nagtanong kung sino ang nagmamasid doon. Lumabas ang isang parang lolo figure, nakangiting pinuri ang bida dahil sa matalas nitong mata at pakiramdam. Nagpakilala ang matanda bilang si Bolemius, ang mismong headmaster ng Imperial Magic Academy. Mukhang Shopee version ni Gandalf ang lolo nyo. Agad na yumuko at nagbigay galang ang lodi natin habang nagsorry naman si Budget Gandalf dahil nakimarites siya sa exam kanina. Pero pag-angat ng ulo ni Oscar, parang tuluyang lumipad ang kaluluwa niya sa ibang bansa. Nakapako ang tingin niya sa isang kakaibang kwintas na nakasabit sa dibdib ng headmaster. Biglang nanlamig ang buong sistema niya at kinilabutan ng matindi ng mamukha niya kung ano yon. Eksaktong kaparehas to ng kwintas nung leader ng mga salamangkero na pumitas ng buhay niya sa past life niya. Walang labis, walang kulang. Wala man lang kaide-ideya ang lolo muna ang bida natin halos atakihin na sa puso in 4K resolution, nakuha pa ni Lolo Gandalf na ngumiti at tanungin kung may problema ba, sabay yaya kay Oscar na lumapit at bumati. Habang nakatitig sa dibdib ng principal, naghangang utak ni Oscar, literal na nag-blue screen of death ang lolo mo. Kasi naman, na-realize niyang suot ng kamukha ni Gandalf, na to yung mismong palamuti ng Madikerong nag-cancel ng free trial niya sa buhay noong unang ikot niya. Kahit nagkakagulo na ang internal organs niya sa kaba, nilunok niya yung takot at inabot ang kamay para makipag-shake hands kay tanda. Kaso imbes na batiin siya ng maayos, ngumisi ng nakakaloko ang gurang at bigla ba namang nagsummon ng literal na ipo-ipo, parang nagtitimpla lang ng kape. Napa-matrix backbend ng malala ang bida natin para lang hindi siya liparin at maging saranggola. Pumalakpak pa ng tuwang-tuwa si Gandalf sa ginawa niyang pag-ilag, sabay chika kung malinaw lang ba talaga mata ng bata o halimaw lang talaga yung reflexes niya. Tagaktak na ang pawis ni Oscar habang nagtatanong kung nandun ba ang matanda para tapusin na ang karir niya sa mundong ibabaw. Tumawa lang ng mahina si Lolo, sabay asar kung feeling ba daw ng bata maililigtas siya ng kapiranggot na patpat na kahoy. Wala nang paligoy-ligoy, nagcast agad ang principal ng isang matinding haram ng hangin na tinatawag na Stone Prison, at nakulong ang bida natin sa loob ng parang washing machine na nagwawala. Nang magets ni Oscar na wala na siyang kawala sa wind blender na to gamit ang pisikal na lakas, nagpaulan agad siya ng Firebird spell diretso mismo sa mukha ng matanda. Halatang na-shock si Gandalf na kinaya ng bata na i-cast yung ganong klaseng mahika, muntikan na siyang hindi maka-shield in time para iligtas ang mga kilay niya sa pagkasunog. Agad na binaba ni Gandalf yung kulungan ng hangin, sabay sabing wala na raw siyang natitirang atake. Pinaliwanag niyang kung hindi daw tinarget ng bata ang mismong caster para basagin ang spell, paniguradong si Oscar ang pinaglalamayan at nakikipagtitigan na sa mga bulate ngayon. Pagbangon ng bida natin, sinabihan niya agad ang principal na itigil na ang pang-troll, at prangkang tinanong kung para saan ba talaga yung nakakamatay na surprise quiz na yun. Naging seryoso ang mukha ni Gandalf at binitawan ang malagim na katotohanan. Chika niya, ang tingin daw ng mga alta sosyedad sa Mahika ay parang isang exclusive VIP club, at sino mang ordinaryong tao na masyadong pabida ay agad na pinapabagsak ng mga nasa itaas. Gusto lang daw niyang iparanas kay Oscar ng personal kung paano mambuli ang mga elitista para masukat kung gaano talaga siya kalakas. Mabilis na nag-connect ang mga brain cells ng bida natin, nagets niyang kung magpapasikat siya sa skills niya, para na rin siyang nagkabit ng malaking bullseye sa likod niya para tirahin ng mga kalaban. Sa pool, sabi ni Gandalf, sabay babala na may mga pure blood elitist diyan na hinding-hindi matatanggap na may magaling na commoner. Pagkarinig nito, biglang nakaramdam ng matinding deja vu si Oscar. Nag-flashback kasi sa utak niya yung mga nakahood na assassin mula sa past life niya na nag-chit-chismisan tungkol sa talent niyang hindi raw mapapatawad, kaya gigil niyang tinanong kung sino-sino ba talaga ang mga elitistang to. Kaso binara siya ni Gandalf, binalaan siyang kung aalamin niya kung sino ang mga yun baka mapabilis lang ang lamay niya, kaya ang payo niya, mag-focus na lang muna sa pag-grind ng stats niya para mabuhay. Napatango na lang sa isip ang bida natin, na-realize niya kasing kung totoong gusto siyang iligpit ng Shopee version ni Gandalf na to, matagal nang naghiwalay ang ulo niya at ang leeg niya. Para maiba ang usapan, tinuro ni Oscar yung mismong kwintas na nagpakaba sa kanya kanina. Chill lang na pinaliwanag ni Gandalf na yun daw ang opisyal na badge ng isang magic saint.
Biglang umilaw ang bumbilya sa utak ng lolo mo, nagets niyang ang Magic Saint pala ang pinakabossing na rank sa mga salamangkero, parang katumbas lang nung dati niyang title na Sword Saint. Binato ng principal ang isang maliit na badge sa bata, sabay iwan ng misteryosong babala na wag daw wawalain dahil magagamit niya yan balang araw. At pagkasabi nun, bigla na lang nag-teleport palayo ang tanda sumama sa hangin, literal na naglaho na parang bula nang walang iniwan kahit anong bakas ng mahika. Habang nakatulala sa hangin, na-realize ni Oscar na hindi pwedeng petex-petex lang ang pag-aaral niya ng magic sa Second Life na to. Kung ang mga taong bumasag ng bungo niya dati ay mga literal na magic saints, at napakalaki ng chance na balikan siya ng mga to, wala siyang ibang choice kundi mag-grind ng malala hanggang sa malampasan niya mismo yung legendary Sword Saint version niya dati. Biglang nag-cut ang eksena sa isang pagkalaki-laking, at sobrang bonggang classroom na puno ng mga estudyanteng mukhang amoy old money at mga nakapabango na abot libo ang presyo. Umuusok na naman ang mga tsismosa sa loob. May dalawang estudyante na wagas kung magbulungan tungkol sa bagong salta. Shock na shock sila na may isang hamak na commoner na hindi lang basta nakapasok sa elite first class, kundi nilampaso pa ng bongga ang entrance exam. Si Gazison, ang feeling main character na mukhang yelo na napakanipis ng ego, ay umismid lang sa mga chika. Sobrang bitter niyang sinabi na kaawa-awa daw yun, pinagpipilitang ginagawa lang daw laro ng commoner ang akademya at paniguradong makikick out din yan in no time. Sakto naman, biglang bumukas ang mabibigat na pinto ng classroom at pumasok ang bida natin ng parang naglalakad lang sa parke, biglang tumahimik ang buong kwarto, as in literal na natigilan ang lahat at napatingin sa kanya. Muntik pang mabulunan si Gazison sa sarili niyang katarayan, gulat na gulat nang makita ang lolo mo na sobrang confident maglakad sa loob, suot ang pormadong uniforme ng akademya at mukhang naglalakad na high definition na model. Sineryoso talaga ng bida natin yung survival tips ni Gandalf. Pagbalik sa dorm niya, sagad-sagaran siyang nagwa-workout gamit ang magic niya sa hangin. Nagets niya kasi na ang walang tigil na pagpapadaloy ng mana sa katawan niya ay parang pagka-cardio lang para lumakas ang baga. Habang nakatambay sa bintana, napansin ng bida natin na pa-level up na ng pa-level up ang magic stamina niya. Kaso na-realize niya, kailangan niya talaga humanap ng totoong away para mag-farm ng XP. Pagsuot niya ng uniforme, biglang may sumabog na ideya sa utak niya. Sa buong dalawang buhay niya, ngayon lang siya ginanahang mag-grind ng kusa at hindi dahil napilitan lang. Lipat tayo sa classroom ng mga mayayaman at feeling nyera. Makikita natin si Gazison na nanlilisik ang mga mata sa bida natin, basag pa rin kasi ang ego niyang napahiya lang naman ng isang hampas lupa. Nahalata agad ng lolo mo yung matalim na titig at napabuntong hininga na lang nang magets niyang kaklase niya pala ang buwisit na dugong asul na ito. Pero deadman na lang siya. Nawala lahat ng atensyon niya nang mahagip ng mata niya ang isang cute na chicks na nakasalamin. Pumorma agad ang tropa sabay abot nung nahulog na bookmark na may design na bulaklak. Sobrang tuwa naman ni ate girl at halos sambahin na siya sa kakanilap pasalamat. Biglang nag-flashback sa utak ng bida natin siya pala yung eksaktong madiikera na nagsermon sa kanya tungkol sa magic pandilig noong past life niya. Napansin niyang puro bulaklak ang design nung bookmark kaya pabiro niyang sinabi na adik yata siya sa halaman. Nang magtanong si ate girl kung trip din ba niya ang mga bulaklak, dumiskarte ng galawang hokag ang lolo mo, nakipagtitigan ng malagkit, at bumitaw ng linyahan na ang ganda-ganda raw ng partikular na bulaklak na kaharap niya. Nagpakilala siyang Oscar sabay makapalmuks na nagpaalam kung pwede ba siyang tumabi ng upo sa kanya. Gina naman si ate mo, sabay pakilalam siya raw si Lililel. Kaso, naudlot ang Londian moments nang biglang may umalingaw-ngaw na boses sa buong kwarto. Nagkanya-kanyang lingon ang mga estudyante na parang mga nawawala, bago biglang nag-spawn sa harapan ang isang propesorang nakasalamin at may violet na buhok. Nagpakilala siyang si Ruth, ang mismong big boss at nanay-nanayan ng elite section na ito. Namukhaan agad siya ni Oscar. Siya yung proctor na halos lumawit ang dila sa gulat nung target practice exam nila. Walang kaabog-abog at hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Ruth. Inanunsyo niyang dahil napatunayan na nilang mga halimaw sila sa selection exam, sabak na agad sila sa field training sa susunod na linggo para makipagbakbakan sa mga totoong monsters. Habang nagpapanik at nagpo-process pa ang mga anak mayaman sa panganib, nagningning naman na parang parol ang mga mata ng bida natin. Gigil na gigil siyang maka-experience ng bugbugan kahit kaka-start pa lang ng klase. Para iwas deads, ipinaliwanag ni Ruth na kailangan nilang bumuo ng mga grupo na may 5 miyembro para balanse ang laban. Bukod doon, susukatin daw niya ang circuit performance ng lahat, na in simple terms, ang pinaka-full tank ng mana reserve nila. Nang magreklamo ang mga matapobleteng estudyante kung paano niya ito ay test ng ganun-ganun lang, ngumisi lang ng nakakaluko ang prof at sinabing tapos na ang testing.
Bigla na lang umilaw ang isang dambuhalang magic circle sa kisame. At naglabas ng mga umiilaw na bola sa ibabaw ng ulo ng bawat estudyante para i-flex ng public kung gaano sila kalakas. Iniskan ni Ruth ang buong kwarto gamit ang isip niya, shock siya sa dami ng mga halimaw at haligi ng magic sa klase bago napatingin sa lolo Oscar natin. Sa totoo lang, wala talagang pake ang bida natin kung ano man ang lumabas na power level niya. Masyado siyang busy katititig sa kisame dahil na-amaze ang nerd self niya kung paano gumagana yung scanning spell. Samantala, pinagtatawanan at dinuduro na ng mga feeling elitista ang nakakaawang power orb niya. Rinig na rinig ang mga bulungan at parinig ng mga tsismoso-tsismosa na isa lang talaga siyang walang kwentang hampas lupa. Siguradong walang may gustong kumuha sa kanya sa party pero wait, basag agad ang mga bashers. Kinalabit lang naman siya ni Lily at pabebe siyang inalok ng pwesto sa grupo nito. Napangangan ng slide si Oscar at tinanong kung sure ba itong isama siya na parang pabigat. Gamit ang kanyang literal na Disney princess mindset, confident na sinabi ni ate mo na imposibleng maging masamang tao ang sinumang mahilig sa bulaklak. Kaso may isang maliit na hadlang. Kailangan muna nilang hingin ang basbas at go signal ng isang dugong asul na nagngangalang Levinson. Nilatag nila ang ideya kay Levinson, na agad namang tiningnan si Oscar mula ulo hanggang paa na parang isang basurang pinulot lang sa tabi-tabi. Pinagtaasan siya nito ng kilay, nagdududa kung bakit ba nila isasali ang isang commoner sa elite squad nila. Dahil magaling makisama ang bida natin, idinaan niya sa maayos na usapan at pa-humble na nagmakaawang isama siya sa grupo. Aba, lasap na lasap naman ni Levinson ang main character moment niya. Feel na feel siyang tumayo, nilabas ang dibdib, at pasigaw na sinabing sagradong tungkulin nilang mga noble na protektahan ang mga mahihina. Pumayag ang loko na kaladka rin si Oscar sa grupo, pero may kondisyon siya lang daw ang official taga-bitbit ng mga bagahe nila. Fast forward, naglalakad-lakad sa labas itong sina Oscar at Lily. Rinig pa rin sa background ang mga usisero't usiserang tsismosa na tinuturo siya dahil nakapasok ang isang commoner sa grupo ng mga sikat. Nag-damage control tuloy si Lily, malambing siyang pakiusap na huwag nalang pansinin ni Oscar ang mga toxic at ampalayang bulungan sa paligid. Ipinaliwanag niyang naka-diaper pa lang kasi ang mga noble nagma-magic lessons na, kaya given na ang sobrang laking agwat sa power level. Nagkibit-balikat lang ang bida natin at literal na walang gasgas ang ego niya. Paulit-ulit niyang sinabi na sobrang happy lang talaga siyang binigyan siya nito ng chance sa grupo, para maiba ang usapan, na itanong ni Lily kung gaano na ba katagal nagpa-practice ng magic ang lolo mo. Chill namang ibinagsak ni Oscar ang plot twist, nagsimula lang siya mga 6 na buwan pa lang ang nakakalipas. Nung makahanap daw kasi siya ng matinong tutor. Pagkarinig nito, literal na nag-blue screen ang utak ni Lily. Napahinto siya sa paglalakad at nagmukhang naghang na Windows update na na-stuck sa 99%, shock na nagawa niyang i-speedrun sa loob lang ng 6 na buwan ang pinakamahirap pasuking elite section sa buong eskwelahan. Lipat ang camera kay Professor Ruth na biglang hinarang ni Gazan. Lumapit ang yellow boy na feeling hari, akala mo araw-araw nakikinig ng mga alpha male podcast kaya ang taas ng bilib sa sarili, at nagrereklamo kung bakit hinayaan daw ng school na may isang hamak na hampas lupa na sumira sa aesthetic ng elite group nila. Gigil na gigil pa siyang nakakuyom ng kamao, kesyo wala daw breeding si Oscar at pabigat lang sa kanila, pero ngumiti lang ng palihim si Ma'am. Binasag siya ni Ruth ng isang tanong, makakapagyabang pa kaya siya kung alam niyang 6 na buwan pa lang nakakagamit ng mahika ang commoner na minamaliit niya. Nag-buffer ang utak ni Gazan. Para siyang lumang computer na naglalag habang nagpa-process ng impormasyon, na iwang nakanganga at hindi makapaniwala. Chill lang na dinagdag ni Ruth na baka ilang buwan na lang, si Oscar na ang titingalaan niya. Confident pa siyang sumege na kaya nga daw may pa-field trip ang eskwelahan para mahabol yung mga ganitong agwat sa lakas, sabay walkout habang wasak na wasak ang pride ni Yellow Boy. Balik tayo sa classroom, kung saan nagbibigay ng crash course si Lily sa bida natin tungkol sa ranking system ng mga salamangkero. Paliwanag niya, dahil karamihan daw sa mga anak mayaman naka-diaper palang tinuturuan na ng magic, pagpasok pa lang nila ng academy flex na agad sila ng adept level na mana, gumuhit pa siya ng imaginary na pyramid para mas magets ni Oscar. Mula sa pinakababa na apprentice, aangat ng adept, archmage, emperor, at ang pinaka-god tier sa tuktok ay ang legendary saint mage. Napatango naman si Bida. Na-realize niyang malupit talaga pag naging adept ka na, kasi yun ang required na level para makipagbakbakan sa mga halimaw. Kaso biglang umiling ng mabilis si Lily, halos manginig pa sa sobrang excitement. Ipinagpilitan niya na ang tunay na nakakabaliw na flex dito ay yung pag-abot ni Oscar sa apprentice rank sa loob lang ng 6 na buwan. Napaisip tuloy si Oscar sa sarili niya. Sobrang gifted lang ba talaga siya, o baka sadyang halimaw lang magturo yung nakakatakot niyang master na may pulang buhok?
Binasag agad ni Lily ang pag-o-overthink niya, sinabing kahit sino pa nagturo sa kanya abnormal pa rin ang bilis ng paglakas niya. Para maiba naman ang usapan, tinanong ng boy natin kung bakit pinagtitiyagaan ni Lily na sumama sa isang maarte at aroganteng tulad ni Levan. Nag-explain si ate girl na galing kasi sa bigatin at makapangyarihang pamilya si Levan, at yung mga pamilyang katulad nila Lily kailangan lang maging sip-sip para sa political protection. Ipinagtanggol pa niya yung sutil na noble, kesyo medyo tagilid man daw minsan ang ugali nito, legit naman daw ang lakas niya at siguradong ipagtatanggol sila pag nagkaaberya. Napa-facepalm na lang sa isip si Oscar, para sa kanya kasi, ang field trip na ito perfect chance para mag-farm ng combat experience. Kung sasapaw pa yung rich kid para iligtas siya, panira lang yun sa level and grind niya. Fast forward tayo sa isang liblib at nakakakilabot na gubat. Tinipon ni Professor Ruth ang mga estudyante para i-briefing sa rules ng training nila. Basic lang ang mission, makasurvive ng isang gabi sa gubat na punong-puno ng mga low-level na halimaw. Tuwang-tuwa naman ang bida natin dahil may panibagong quest na naman siyang gagawin. Ipinakita rin ni Ruth yung mga espesyal na magic paper na ibinigay sa bawat team leader. May laman daw itong malakas na shield at emergency SOS signal, pwedeng-pwede daw nila itong gamitin kapag alanganin na ang sitwasyon. Nakahinga ng maluwag ang mga anak mayaman, nagbubulungan na easy money lang daw ang camping trip na ito dahil may panic button sila. Kaso, may malalang plot twist na binagsak si Ruth. Warning niya, sino mang grupo ang gumamit ng papel na yon ay auto-demote at matatanggal agad sa first class. Ayun, biglang nag-skydive ang mga panga at tumaas ang blood pressure ng mga spoiled brats. Namutla silang lahat sa sobrang kaba. Pati si Lily, halatang naihinayata sa takot, napansin agad ni Oscar kung paano biglang naging seryoso ang vibe ng paligid, at nagets niya na para sa mga rich kids na ito, mas mahalaga pa sa buhay nila ang elite status nila. Dahil naamoy ni Levan ang takot ng lahat, nilabas niya ang kanyang inner main character energy at nagpalaki ng dibdib. Ipinagmalaki niya na bilang isang top-tier noble, imposibleng mag-back out ang grupo niya, at ipinangakong bubuhatin niya ang buong team hanggang sa manalo. Para lang may ma-flex na dominance, binato niya ng napakalaki at punong-punong backpack ang bida natin, sabay utos na bilisan daw maglakad ng taga-bitbit niya. Sinubukan pang umawat ni Lily, sinabing ang bastos naman yata na batuhin mo ng isang bundok na bag ang kasama mo, pero chill lang na sinalo ng ating main character ang bagahe. Sabi niya, kaya naman daw niya yung bigat dahil yun din naman ang pinag-usapan nila nung una. Ngumisi lang si Levan, bet daw niya yung mga taong alam kung saan sila lulugar, tsaka sinigawan si Oscar na wag daw siyang maging pabigat, cut sa mismong hiking nila. Si Levan ngayon, pinagpapawisan ng malagkit na parang baboy na inihaw, hirap na hirap huminga habang pilit tinatahak yung baku-bakong daan. Nag-alok ng kamay si Oscar, magalang na sinabing mahirap talaga lakarin ang ganoong klaseng lupa, syempre, wasak ang pride ng aroganteng leader. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Levan sabay hawi ng malakas sa kamay ni Oscar, at sinabihan ang commoner na manahimik na lang. Habang nag-aalalang nilapitan siya ni Lily, patagong tiningnan ng masama ni Levan ang bida natin. Gulong-gulo ang isip niya kung paanong nakangiti at chill lang ang hampas lupang taga-bitbit habang siya literal na nakikipaglaban na kay kamatayan mapagpatuloy lang ang paglalakad. Samantala, palingalinga lang sa tahimik na gubat si Oscar, medyo nababad trip. Naisip niyang dahil hawak ng eskwelahan ang lugar na ito, kaya siguro wala man lang silang nakakasalubong na kahit anong halimaw na pwedeng upakan. Bigla na lang nag-activate ang kanyang malupit na powers sa paningin. May naispatan kasi siyang sobrang sus na liwanag mula sa sahig, saktong-sakto sa mismong dadaanan nila. Wala nang paligoy-ligoy, sinigawan niya ang tropa na hep, walang gagalaw. Siyempre, itong si Levan, pumutok agad ang butchi at nag-inarte. Gigil na nagrereklamo kung sino raw itong boy bagahe para manduhan siya. Habang pabibong pumapadyak paabante ang ma-pride na Maharlika, saka lang nagets ng matalas na radar ni Oscar kung anong klaseng mahika yon. Isa pala itong malalang magic barrier na pumipilipit ng espasyo, na eksaktong-eksakto sa mga nakakalukang patibong doon sa talyer ni Isabel. Kaso nga lang, huli na para magbabala. Sakto namang napaapak si Levan sa mismong mitsa nito. Biglang sumabog ang patibong, dahilan para magkandara pa sa ultra-high definition na panic mode ang mga anak mayaman habang litong-lito kung anong kamalasan ba itong pinasok nila. Pero habang nagkakagulo silang lahat, deadma lang ang bida natin, na chill lang na binunot ang kanyang mumurahing pamalo sabay maangas na inutusan ang mga nanginginig niyang kasamahan na pumwesto na para sa bakbakan. Maraming salamat sa pagtambay hanggang dulo, mga lods. Kung na-enjoy nyo ang chika natin ngayon, paambag naman ng like dyan at i-comment nyo na rin kung aling eksena ang pinaka-trip nyo. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video para sa mas malalang kalokohan, peace out.